Hello! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. So, yan. For today's video, syempre, gawaing bahay. Maglilinis tayo. Maglilinis na naman. By the way, gusto niyo po ba yung aking headband? Hugas muna tayo ng plato habang nagchichika-chika dyan. So, kumusta naman po pala ang inyong Christmas? Pasensya na at ako ngayon lang nakapag-vlog kasi po alam nyo naman nag-i-spend time tayo ng oras sa aking anak dahil ilang araw lang po siya dito sa San Diego. Syempre hindi siya masyado sa social media kumbaga, kaya po ako na lang yung nag-adjust. Buti na lang. Kaya yung mga mapapanood nyo ng mga video sa mga susunod na araw ay yung mga nakaraan pa pong shoot ko. Yung nakaraang film ko pa yan. Kaya, but, anyway, okay lang naman. At least kahit papaano, nakakapag-film pa rin naman ako kahit paunti-unti, kagaya nito, naisisingit ko pa rin. So, nagre-request sila naisisingit ko pa rin. Ang Christmas namin ay okay naman, masaya, kahit kami-kami lang. Hindi ko nga rin masyadong nakuhanan ng video yun kasi wala lang. Andito rin kasi yung mga biyanan ko, nagkwento-kwentuhan kami, nag-spend time sila kasama ng mga bata, ganun-ganun, kasama sila Ate Julie. Well, na-i-post ko rin naman yata yun, hindi lang nakita sila Kuya Ricky sa video, kaya But anyway, so, yun yung ganap ng Christmas namin. Tapos, the rest ng after Christmas, mga appointment, mga ganun. Ang dami niya kasing mga appointment dahil hinintay niya talagang makauwi ng San Diego bago siya nagpa-appointment sa dentist, nagpunta sa doktor niya. Kaya busy. Ngayon, hindi ko alam kung anong agenda namin ngayon. Pero, for today, nag-request siya ng pork adobo na ulam daw niya. Pero, magluluto tayo ng breakfast ngayon. Bago dumating si Rani, kailangan nakaluto na ako. Para makakain din siya bago siya matulog. Kaya, so yun yung mga ganap ng mga almost 1 week na nandito na siya. Babalik na siya next week. Actually, oo nga pala, almost 1 week na siya. Kaya, hindi rin ako nakakapagpila ngayon dahil nga, syempre, holiday, nagbakasyon din yung mga volunteer na nagbo-volunteer doon sa, pangalan yun, sa food lining, di ba? Syempre, kailangan din naman nilang magbakasyon. Kaya, syempre, naiintindihan naman natin. Last time nang nagpunta kami doon, wala, close sila. Kaya, hindi na kami umulit. Sabi ko, balik na lang next week. So, hindi man na-experience ng anak ko yun. Pero, it's okay. Hindi niya nakita yung food lining kasi yun pa naman yung gusto niyang makita. Habang nandito sana siya sa San Diego. Pero, okay lang naman. Sabi naman niya, okay lang daw. Kaya, and then, ano pa bang mga yun? Oh, yung aking relo. So, anyway, ang ganap na yung araw na to ay hindi ko pa alam. Kaya, alam nyo, excited ako sa 2024. Kayo rin ba? Excited? Wala lang. Parang maganda sa akin ang taon ng 2024. Ito kasing nakaraang 2023, parang hindi masyadong maganda ang naging taon ko. Wala lang. Parang nalungkot kasi ako noon. Siguro dahil nga umalis yung anak ko. Pero hindi ko alam kung ano na mararamdaman ko pag umalis na naman siya next week. Kasi, alam nyo, hindi naman tayo sanay na hindi tayo buo, diba? Gusto natin, as much as possible, ang kultura ng Pilipino, as much as possible, gusto mo, kompleto kayo lagi. Yung bang, kung pwede mo nga lang na hindi pakawalan yung mga anak mo, gagawin mo, diba? Alam mo, ganun kasi ako. Kasi, yun. Gusto ko kompleto kami. Kaya, pero although okay naman, hindi naman
nagpe-feel yung anak ko na tumawag araw-araw kahit na malayo siya, ganon. Yan, tinamad kasi ako maghugas ng pinggan kahapon. Kaya parang pagod na pagod ako. So, bumili ako ng vitamins ko na B12 kasi feeling ko lagi akong pagod. Kaya binilhan ako ng anak ko ng vitamins. Kaya hopefully makatulong yun. Nag-take ako first day kong mag-take kahapon. Kaya sana naman makatulong ba. Yan. So at least nabawasan ng konti ang aking hugasan dito. And then plano ko sanang maglaba. And maaga pa naman kung gagawin ko na yung buko pandan for New Year. Gusto ko sana kasing isama na yan sa basura para hindi na ako maipunan ba ng basura dito. Pero parang feeling ko bukas pa naman yata sila mag-pick up ng basura kaya okay lang. Baka bukas ko na gawin. Pero maaga pa eh. Sabi ko maaga. Kaya we'll see na lang kung anong magiging Masyado pang maaga para gawin yung mga ibang handa. Maglalaba tayo. Hintay ko lang kasi yung anak ko nasa kubeta eh. Nandun yung mga laundry. Magsasaing lang ako ng rice. Plano ko sana mag-fried rice. Kaso wala naman pala kami natirang kanin. Naubos yung kanin na Dahil ako nag-i-enjoy dito sa aking bagong rice cooker. Niregaluhan kasi kami ng 2 bata ng rice cooker namin. Dahil yung dati namin ay medyo nasisira na. Pero ang tagal din naman namin nagamit yon. Yun ay bigay din ni Ate Julie sa amin nung bagong lipat kami dito sa bahay namin. So ngayon pinalitan na ng 2 bata. Ito medyo mas malaki na siya. At yun naman kasi yung binigay ni Ate Julie, nagamit namin ng sobrang tagal din. Ang naging problema lang, wala naman siyang problema actually. Ang naging problema lang niya is, pag tumatagal na, like hindi na siya yung tipo na microwave, na rice cooker na, pag tumagal na na siya yung sa Ilocano, itip, yung nagtututong na siya. Kaya hindi normal yun sa rice cooker na, bang tatak nito? Hindi ito hindi to sponsor. Yung Sojirushi. Ayun. Sojirushi yung tatak niyan. So usually maganda siyang brand kasi Japan, 'di ba? Yan talaga yung rice cooker namin mula pa kahit nung nandun pa kami sa mga biyenan ko. Hindi kasi siya nagtututong kahit na iwanan mong nakabukas tong microwave. Itong rice cooker. Kahit na iwanan mo siyang 1 linggo yan, hindi nagtututong yung rice. Kaya to talaga yung gustong-gusto ko. At saka para kahit na hindi ka na rin nagma-microwave lagi, ganon, di ba? So ang ginagawa namin, kaya naisipan ng palitan dahil nga, nagtututong na siya, hindi na yung kahit yung top, kahit na bagong luto lang yung kanin, nagtututong pa rin. Kaya sabi ko, hindi na to maganda, kaya pinalitan na. So yan yung niregalo sa amin ng 2 anak namin, rice cooker. Oo, yan. Pero gusto ko the same brand pa rin. Kasi hindi kami nagpapalit ng brand, yan pa rin. Kaya, Sojirushi, sana naman. O, di ba? Hindi, joke lang. At saka nga pala, natanggap na rin pala yung aking application na maging content creator ng Walmart. Walmart is sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung Walmart. Ang Walmart ay isang parang, hindi ko alam, hindi siya department store, pero parang isa siyang malaking, let's say, kumpara natin sa Pilipinas kung ano siya. Para siyang ano ba tawag dito? Ano ba yung pangalan nito? Yung grocery na yon na nandoon na lahat. Like may mga pang na rin, gamit ng bahay, grocery, kung ano-ano pa, nandoon na. As in, 2-in-1 na tindahan siya.
Kaya yun, natanggap na ako maging content creator, kaya excited ako. Hindi ko pa alam kung paano kasi wala lang, nag-apply lang ako noon kasi gusto ko lang, hindi ko man alam na matatanggap pala ako as a content creator. So, naging masaya ako kasi nga, natanggap ako. So, pero kailangan ko muna siyang reviewin kung paano dahil parang complicated din. Pero nakita ko naman dito sa YouTube yung mga reviews niya na okay naman, parang okay naman yung kitaan basta masipag ka lang din siguro. Syempre, di ba ganun naman talaga, pag masipag ka, maganda yung kitaan, di ba? Pero pag tatamad-tamad ka, wala din magagawa sa'yo. Wala din mangyayari kasi nasa sa'yo pa rin yung future, di ba? Ikaw pa rin yung gagawa nun. Kahit ba sabihin na yung horoscope mo daw, okay daw yung financial, ganun-ganon, okay daw yung magiging financial mo this coming year. Pero, paano magiging okay kung nakahilata ka lang, maghihintay ka lang kung ano yung babagsak sa'yo, di ba? Siyempre, ikaw pa rin yung gagawa ng way at ng paraan para maging okay nga yung financial mo, di ba? So, ganun din yung pagiging content creator. So, kung hindi mo aaralin yung pagiging content creator ng Walmart brand, syempre, hindi din magiging successful, hindi ka rin magkakaroon ng mga commission and all that. Kaya, kailangan kong aralin kung papaano ang pagiging content creator ng Walmart. So, ito pala yung gusto nilang breakfast ngayon, yung longganisa na skinless. Ayan, ito, skinless longganisa. Yan yung lulutuin ko ngayong araw na to. Oh, ano yung kamote ko? Hindi ko pa talaga alam kung ano yung gawin ko dyan. Dito ko na lang siya iluluto kasi lulutuin ko din mamaya yung boneless na bangus. Gusto ko kasi kikrave ako ng boneless na bangus. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakakain ng isda. Yan. So, ayun. So, balik tayo sa pagiging Walmart content creator. Ang tagal ko na yan in-applyan, kaya nawala na nga sa isip ko yan eh. Pero noong nung isang araw, actually, nasa dentista kami, nakatanggap nga ako ng email na your application for Walmart as a content creator has been accepted. Kasi sabi ko, ano kaya to? Sabi ko ganyan. Tapos nung binasa ko, yun nga, doon ko na na-realize na, ayaw nga pala, nag-apply pala ako nito, kaya yun. So, tapos hindi lang iisang application yung natanggap sa akin, dalawa kasi, dalawang email yung ginamit kong email. Yung isang email is from my husband email, yung kay Rani, tapos yung isa naman is yung personal naming email. Kaya sabi ko, hala, dalawa pa talaga yung yung natanggap na application ko. So, titignan natin kung papaano at kung maganda, siguro i-open ko din yung isa pang application na natanggap para kay Rani. Kaya yung sa email ni Rani para magdoble yung kita niya, di ba? So, sana madali lang maging content creator ng Walmart. So, kung kayo po ay may experience dyan at napapanood nyo tong video kong ito, kindly please comment down below at para po baka may matutunan din ako mula sa inyo, di ba? Pero doon sa mga ibang video ko dito sa YouTube, may nilagay na akong link ng YouTube front store ko, YouTube front store, Walmart front store ko, yung which is yung pagiging content creator ko ng Walmart. So, I don't know kung magwo-work yun or ganun na yun, I don't know. Kaya, sana, titignan natin kung tama ba yung mga pinaggagawa ko dun. And then, mamaya magtatapon tayo ng basura. Alam nyo ba, pinuno ko yung basura namin doon sa labas. Kaya hindi ko alam kung saan ko itatapon yung mga ibang basura na maiipon ko ngayon. Kasi gusto ko kasi magtapon ng basura para bago magbagong taon, mawala yung mga ibang kalat namin dito. Tapos siguro yung mga ibang damit na hindi na magkakasya, baka idodonate ko na lang at yung mga iba naman, iipunin ko para ipadala ko na lang sa Pilipinas.
sa yung mga pamangkin ko doon na kung sino man ang magkakasya yung mga damit, diba? Ang bango. Alam mo, hindi pa siya masyadong nagluluto pero ang bango na. Magtapon muna tayo ng basura. Yan, medyo madilim pa. Oh, ang lamig. Ang lamig. So, ito palang aking duster. Nakita ko pala to sa closet ko or sa drawer kagabi habang nagliligpit ako. Sabi ko, ay, maisuot niya. Ang dami ko palang mga damit doon na hindi ko na naisusuot. Kaya sabi ko, maisuot nga tong mga to. So, ayan, napuno na yung basura namin. So, bukas pa ata itong mga to pipick upin. Kaya, kung hindi man, mamayang gabi, magtatapon ako sa mga basura ng mga kapitbahay para lang maitapon ko yung mga ibang basura namin. Kasi kung hindi, mapupuno na naman yan by next week. Friday na naman sila magpipick up next week. Kasi dito kasi tuwing holiday, pinipick up nila yung basura ng hindi Thursday. Then Friday pa nila pipick upin. Nagde-delay sila ng isang araw pag holiday. Kaya yun. So anyway, hindi ako makapagsalang ng labada kasi nasa kubeta kasi dyan naliligo. Punuin ko muna itong basura na yan kasi sayang. Okay, so may mga pa-shoutout po tayo for today's video. Sandali, inom muna tayo ng kape. Kape is life. Oh. Ayan. So, ang mga shoutout po natin ay hello po kay Kuya Bert's Vlog. Thank you for subscribing po. And then kay Bernadette Biasbas. Sabi niya siya daw po ay new subscriber. So, thank you po, Miss Bernadette. And then, hello din kay Jervin from Chicago. And of course, hindi ko makakalimutan si Joy in Your Heart na walang palyang comment sa lahat ng mga videos namin. And then, happy birthday din po sa lahat ng mga December 29 na birthday. And then, hello sa mga taga Lucap, Pangasinan, Lucap, Alaminos, Pangasinan. Hello, mga viewers ko dyan. And, siyempre, sa mga taga Mabini, Pangasinan. Hello din sa mga viewers yan sa Mabini, Pangasinan. Ayan. So, kung gusto nyo pong ma-shoutout sa next video namin, mag-comment lang kayo sa mga video, one of our videos, para po ma-shoutout namin kayo sa mga susunod na video. Ayan. So, thank you po. So, yan ang breakfast namin for today. Diba? Ang sarap. Oh my goodness.
Sarap na naman ang kain ng Ilocana. So, kamutak-tatag, kamutak. Tapos, kailangan adat sausawan. Kaya lang wala akong kamatis. Ngayon, nakalimutan kong bumili ng kamatis. Naubos yung kamatis ko from food lining. Kaya, hindi ko alam kung ano magiging sausawan ko dyan. Masarap pa naman sana kung may kamatis, diba? Kaya, nag-umpisa na rin pala ako maglabas. You can see kanina. And kape-kape muna tayo habang hintayin natin si Rani umuwi. Sponsor yarn. Yeah, nakapaglaban na ako. Nakapaglaban na naman. 1 down. 100 more to go. Hindi, joke lang. Takpan muna natin yung rice para hindi siya tumigas. Sabi ko mag-doorbell. Hi! Nauna yung pagbukas ng pinto kaysa mag-doorbell. O, yan na si Rani. Hello. Who's home? Si Jan, tsaka si Alan. Hi, John. Nasa taas, kumain na. Really? Yeah. Open the Nag-breakfast na window. It siya. smells like fish. Wow. It smell like fish. Siyempre, nagluto kaya ako ng boneless na bangus, di ba? Tapos kapag nakabukas yung pinto, sasabihin niya, ang lamig ng bahay. Close the window. Close the door. O, yan. Oh, I'm hungry, Dave. So, magbe-breakfast kami ni Habi. So, si John, tulog pa. Ay, tulog pa. Si Alan, tulog pa. Uy, may fried rice! Really? Oh, shit. Yan si Rani. Lagi nang nababagsak yan. Where's the fried rice? And the fried rice. Hello, let's go eat. Ayan, suka for my fishy. Oh, thank you. Takpan mo para hindi yan. Oh, Kasi really? tumitigas yung rice. Kain po tayo. So, abot mo nga ba yung camera? Ayan. So, bali ito po yung ulam namin. Like I said kanina, magkakamay ako. Puro ano, sarap kayo yun. Yung mantika na yun. Diba? And then yan. And then here is Ronnie kumakain. And then I'm going to eat na rin.